So, update muna tayo doon sa bagong inilabas na list of online lending platform na recorded sa SEC ngayon, no? Kaya nagulat lang ako dahil hindi ko napansin na meron pala silang updated pa noong July 2, nakarang araw pa, no? Pero bago lahat, bago ko ibigay sa inyo yung update, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. Kung nakatulong sa inyo yung video nito, paki-like po, paki-share na rin sa ibang mga nagpa-follow sa aking mga social media account para mas marami pa yung makapanood, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, may mga OLA na nabawas o nawala o tinanggal ngayon ng SEC sa kanilang list of recorded online lending platform. Okay, updated na po siya July 2, 2025. But that doesn't mean na mawawala rin sila sa Play Store, sa App Store, sa websites, o sa mga text links na binibigay nila sa inyo. Tandaan nyo hindi yan instant solution. Agad-agad na mawawala sila na mag-operate. Tandaan nyo, kahit mawala yung mga yan, payo ko lang kahit mawala yung mga yan sa SEC, sa rehistrado na, sa mga license na, ma-revoke yan, they will still continue to operate dahil matitigas nga ang ulo ng mga karamihan sa mga OLA. Di ba? Maulit-ulit tayo yan. Kasi nga, hindi po hawak ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas yung mga Play Store, App Store, social media, the websites na pwede nang gawin na mag-operate. We can only do is the government agencies like the SEC mag-file ng formal report doon sa Play Store para mabura sila, para mawala sila doon. But still, tandaan nyo magpapalit din ng pangalan yung mga OLA na nawawala. Nagbabago-bago lang din yan. Tandaan nyo, kaya maraming bago mga OLA nagsusulputan Pero dahil doon, sana nakatulong yung advice ko sa inyo na hindi kagad-agad dyan naglalaho na parang bula. At hindi instant solution na okay na, nawala na. Pero yung update na ito is updated ng SEC ngayon. Simulan na natin kung ano yung mga OLA na nawala ngayon sa SEC. Then unahin natin, inisa-isa ko kanina kung ano yung mga nawala na OLA. Then I found it na sa letter D, pagkasilip ko, unang-una ko napansin, nawala si Digido. Diba, nung nakaraan, buwan ba yun, May? Month of May, nawala sila dahil na-revoke yung license nila dahil sa hindi nila pagbibigay ng tamang certificate na nag-ooperate pala sila ng iba't ibang mga branches na nag-ooperate sa isang lugar sa Cavite, sa iba't ibang lugar doon. Hindi nila pinaalam na meron silang ganoon. Kaya na-revoke yung license. At hindi sila dahil sa mataas na interest o sa unfair debt collection practices nawala ang lisensya. Okay? Pero nawala sila ngayon sa list. Okay? Tanda niya, nawala sila. And then sumunod yung mga OLA na sunod-sunod na na-revoke nung nakaraan, nagkaroon ng cease and desist order. Ito ngayon, nawala sila sa list ng SEC. Kung papansinin natin itong alphabetical arrangement nito, yung nakikita nyo sa Home Credit Consumer Finance, diba? Yan may Home Credit. Dapat ng kasunod niyan, it's si Hyphen Lending, diba? Na-raid noong January, then na kasuhan, pero na-dismiss. Sabihin natin dismiss, pero natanggal agad sila nung bagong update ng March. Then ngayon, nawala sila ng tuluyan. Nawala po yung Hyphen Lending, ibig sabihin, ang credit cash at ang peso wallet. Pero nag-ooperate pa rin sa Play Store, sa App Store, at kung saan man sila pwedeng maggawa ng operasyon nang hindi sila legal. Tandaan nyo wala na. Illegal na po yung mga ganyan. And then, nawala rin si Hupan Lending nung nakaraan lang din. Diba, sunod-sunod sila? Yung Hupan Lending na nagkaroon ng cease and desist order dahil sa isang OLA na hindi nila binigay, yung hindi recorded online lending platform nila, na yung Magic Peso, na kung saan ang issue na ito, meron pang iba palang issue. Dalawang lending company may hawak dito sa Magic Peso, yung Bravo Zura tsaka itong Hupan. And then yung mga OLA na under ng Hupan Lending is tawag doon, si Cashme,
si Sukilon, tapos si Casio, ba to? Ay, hindi pala. Peso Poly at si Loan Tayo. Okay? Yun po. Yung apat na yan, yung kanilang recorded online lending platform ng Kupan Lending. Tapos si Magic Peso. So, yun po yung mga nawala. At kung nakita nyo nag-ooperate pa rin, nagbibigay pa rin ng advertisement, nag-engage pa rin ng promotions, they are doing it illegally. Dahil may cease and desist order na bawal sila mag-promote, bawal sila mag-engage sa anumang aktibidad na ginagawa ng kanilang company. Dahil nga sa ginawa nilang paglabag na hindi nag-forward at hindi nila ibinigay yung kanilang attribution doon sa SEC na meron pala silang ganung klase ng OLA, yung Magic Peso. And then, sumunod, after that, yung sa mga letter H, ay yung yung Surety Cash. May nagtatanong sa akin dyan sa comment section kung ano ba yung status ni Surety Cash. Actually, itong si Surety Cash, parang February, if I remember it correctly, parang na-revoke sila. Marami rin kasing issue yan sa pagkakaalam ko, pero hindi ko na maalala kung unfair debt collection practice ba yung kanilang dahilan kung bakit na-revoke tong Surety Cash. So, nag-ooperate din yan. Nakikita ko pa rin sa Play Store. We can download it as the Play Store allows it. So, ang pwede lang gawin ng ating government agencies is to file a formal report na sila ay hindi na-rehistrado o wala na sa list ng kanilang recorded online lending platform para matanggal sila sa Play Store. Kasi nga, hindi natin hawak yan eh. They are foreign entities na kung saan sila ay may-ari dyan. Kaya wala tayong karapatan na tanggal ng basta-basta. We can do is only report. Yun lang. Tapos pwede rin naman natin i-report yung mga ulan na nag-ooperate dyan sa Play Store. Lagi natin i-report na flag as inappropriate doon sa kanilang mga mismong apps, di ba? Meron man yung pwede tayo mag-file na report dyan eh. So yung mga nawawalang ulan na yan, sigurado na yun naman na patuloy pa rin na mag-ooperate at magpapautang, magmaniningil, di ba? Alam niyo naman, sinubukan ko nga yan si Kashmi nung cease and desist order eh. Dahil nakita ko pa sila sa ads eh, bawal nga sila mag-promote, di ba? Then, ang malupit pa dyan, no? Yung iba dyan, talagang sobrang tigas ng mga ulo, kahit na wala na sa SEC, di-revoke, nag-haras din. Naggagawa pa rin ng unfair debt collection practices. Ginagawa pa rin nila yung talagang nakasanayan nila. Magpapahinga ng ilang linggo, then after that, wala. Balik sa dating gawi. Then, eto advice ko sa inyo kung alam nyo nang wala sa list ng SEC at medyo may issue talaga yung OLA, it's better na iwasan na lang ninyo. Kaysa pilitin yung mangutang dyan, tapos mahina yung loob ninyo, nakakalungkot lang isipin na kadalasan mga nanghihiram ng iba rito is hindi kaya yung mga harassments. Kaya ako pagka may mga nagtatanong sa akin kung okay bang utangan sa ganito, sa ganyan, payo ko, sa buti iwasan muna lang kaysa mangutang ka dyan dahil karamihan dyan, 90% almost na mga OLA na nasa SEC is hindi maganda yung mga ratings and reviews. Yun lang po masasabi ko. Kaya pag-aralan nyo muna maigi kung okay ba sa inyo yung mahihiram ninyo. Kung may issue ba yung OLA na yan. Kung siya ba ay merong record na na-revoke siya dati, meron siya cease and desist order dati, tapos nakabalik lang, di ba? Kaya taka ko ba't nandiyan pa rin si yung yung mga OLA na mga medyo abusive, tapos nawala na rin yung mga pending cases nila. Naging malinis eh. Updated na po kasi. Pero I'm not sure kung talagang ito ba kung ito ba talaga legit na. Kasi minsan may question ako na bakit parang nandiyan pa rin yung mga maharas like the Bene, the Easy Barrow, di ba? Yung mga pera mo, andiyan pa rin. Yung mga most complain na ibang mga ulan na nakita ko doon sa mass filing. Pero syempre, hindi muna ako maglalabas ng mga list. Dahil hayaan ko si Pao ka maglabas ng list ng mga ulan na dapat ninyong iwasan. Hintayin natin update ng Pao. So yun, sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po sana ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.